Kaya mga tol, pag-usapan po natin tong video po ni Luke Espiritu. So meron na po pala siyang TikTok, no? I don't know kung kailan niya to ginawa tong account na to. Official account daw po ito na meron 17k followers. So kung matatandaan po natin, si Espiritu ay naka-debate po noon nila Harry Roque at ang iba pang mga tumatakbo noon. Siya po ay doon nakilala nung wag kang bastos. Tama. Sinabi niya yun kay sa katapat niya noon na si Larry Gadon. No? So, ngayon, nagkomento po siya dito sa pagharap ni dating presidente nga Rodrigo Duterte sa Senado before. No? At may mga sinabi po siya dito. So, antabayanan po ninyo yan. Panoodin natin at bigyan natin ng opinion. Pero syempre, lagi po natin pinapaalala, marami pa ang mga hindi naka-follow or subscribe sa ating channel. Kung isa ka sa mga viewers po natin na hindi pa naka-follow or subscribe, please hit the subscribe button and notification bell para updated ka palagi sa mga videos po natin na parating. So, tara, umpisa na natin to. So yun nga mga tol, play na po natin kaagad to. Wala lang pero pakinggan natin kung ano yung mga sinabi niya. Parang mamamatay na to The Filipinos are anxious and distressed. Distress kami sa pagbumuka ko. Sir President, I and FYI lang guys, no, hindi ko ina-expect na ganito si Luke Espiritu. Kasi yung unang kilala natin sa kanya, unang nakita siya, hindi siya ganito manalita. Dito medyo over na at panay mura rin siya dito, no. Hindi ko alam kung level siya, tumatapat siya sa mga, kasi uso yata ngayon yan yung ganyang manalita sa lalo sa politika, no. Yung hindi na formal, informal, medyo below the belt ang mga wika, mga salita, no. Tingnan natin kanina, no, sabi niya parang mamamatay na. So para sa akin hindi yun magandang pananalita, especially kung may edad na nga rin yung tao. Siyempre respeto pa rin, pero titignan po natin yung laman ng mga sinasabi ni Espiritu. Yung mga nakakaraang video natin, tinignan po natin yung mga sinasabi po ni Duterte. Palagi natin pinapaalala, maging neutral lang po tayo, timbangin muna natin kung ano yung mga sinasabi nila, saka natin masasabi kung pinakikinggan. Hinihimay-himay na po natin yung kanilang mga sinabi, dahil yun po ang mahalaga hindi itong mga personalidad na ito, hindi yung pagiging personalan o pagiging pro Duterte mo, pro BBM mo, supporter ka ng kahit na sino. Hindi yun dapat ang pinag-uusapan natin. Pag-usapan natin kung ano yung sinasabi nila, no, hindi pagalingan magsalita para may supporter, hindi ganoon. No, play natin, no, yung unang part lang, nagkomento tayo, hindi na ganoon kaya yung way of talking ni, the way na nagsasalita po si Espiritu ay hindi na maganda. Pero titignan pa rin po natin yung laman, kasi kung pro Duterte ka, galit ka kagad kay Espiritu, matik na yan, no, diba? Hindi tayo ganito dito. Tignan natin kung may sinasabi ba talaga si Espiritu. and I alone take full legal responsibility sa lahat na nagawa ng mga police. Ang sinabi ko, Ang sinabi mo? encourage the criminal. Encourage! Baliw yata ito eh! Frame up mo para patayin. Murder pa rin yan. Huwag na natin fokusan yung mga words na like BOBO or pagmumura. Tignan na lang natin yung punto, kasi otherwise hindi na natin papakinggan lahat sila, no? Lahat sila wala na kabuluhan. Ganun lang yun, no? Pero pilitin natin, tignan natin kung may makukuha pa rin tayo, mapipiga pa rin tayong values kahit sa mga tao po na ganito po ang pamamaraan ng kanilang pananalita, diba? Kasi nga kahit si Duterte panay mura o hindi formal ang pananalita, tinignan natin yung punto niya, yung point niya sa pagiging matigas niya patungkol sa kriminalidad, sa droga. Pero tinitimbang din natin kasi may usapin issue ng pagpasok ng
mga pagtatraitor sa ating bansa, pagpasok ng Chinese nationals, ng Pogo, 'di ba? Pagiging pro-China ng mga Duterte, kung sila hindi magbabago doon sa parte na 'yon, sa mga kapananalita nila na mas okay yung China kaysa sa iba, hindi po 'yun magiging maganda talaga, 'di ba? Para sa akin 'yun, na sentimiento ko 'yun, opinion ko 'yun sa bagay na 'yun. Ang punto ko lang naman, malayong usapin na 'yun dito sa video na to. War on drugs ang topic nila dito, pero ang point ko lang, tingnan natin yung mga punto na magkabilang panig. Hindi tayo magiging one-sided. Nagaya na ginagawa ng iba, no? Pro BBM ako, pro Duterte ako. Diba? Hiwalay lang Mindanao at Davao, Mindanao sa Luzon. Hindi tayo ganon, mga tol, no? So, tignan natin, play natin tuloy. Ang sinabi ko, Ang sinabi mo? encourage the criminal. Encourage, baliw yata ito eh. Piniframe up mo para patayin. Murder pa rin yan. Bakit sir, yan ba ang trabaho ng pulis? Na pumatay ng mga... Ito lang may sense eh. Irisa eh. Pag lumaban, Pag lumaban, in-encourage mo nga lumaban. Ibig sabihin, frame up mo. Bakit sila? Bobo naman. Bobo. Bobo mo. lang natin siya. Putak yung papatay. Nagputang ina ka lang, pogi boys ka na. Ano ka lang. Sabihin ko sa'yo, yung the puta, bilatibay kang Rodrigo Duterte kang hayop ka, bilatibay ka. Pogi boys na ako na. Batong Bato de la Rosa na tong hayop na to. No perfect operations. 10,000 mahigit ang po namatay. Ganong klaseng imperfection. Hayop! Gusto ko talagang lagyan ng sushay ng Parang mamamatay na to ah. Okay guys, so maiksi lang yung video, no? Pananalita niya ay may mga halong syempre para sa atin. Wala na pong kabuluhan yun, especially sa mga paksa ng ating pinag-uusapan, no? Mga focus po natin yung punto, kasi punto por punto tayo, no? So hindi pwede yung mga hindi maganda, yung wala namang sense na yun kapag lalagay ng pampakintab yung ulo ni Bato, ganun. Hindi na yun magiging maganda at maaaring nakakatawa sa mga tao, pero wala po yun. Kahit anong asaran gawin ninyo, no? Murahan, walang kabuluhan yan sa ating mga mata, wala yung kinalaman sa mga issue. Totoo lang, no, sa pinapointi spirito dito, no, may dating po yun, no? Yung sinasabi niya na sa part ng paglaban ng mga kriminal, yun po ay questionable talaga yun, no? Kasi in-encourage niya lumaban. Ngayon sinasabi lang niyang pag lumaban, pero in-encourage niya lumaban yung mga kriminal. Naguguluhan na rin ako, no? Masakit sa ulo, pero isa lang ang lalabas. Gusto na kasi ni Duterte burahin kagad basta kriminal, diba? So parang wala naman tayong maging question doon. Kung kriminal, gustong parusahan, gusto nating managot sa batas, pero to the point, without verification, walang pag-aanalisa kung ito ba'y tamang pag-aakusa sa tao, diba? Dahil may mga namatay nga rin na marami. Yun yung sinasabi ni Espiritu, na may punto naman na sinasabi niya na hindi katulad ito ng sinasabi nila Bato, na dito katulad ng sinasabi ng mga aside po ni dating Pangulo natin na si Duterte, na merong imperfection, merong sinasabi nila na hindi kaaya talagang nangyari, natural lang daw yun, ganon. Wala naman yun, talaga naman yun, accepted nila yun, admitted nila yun na merong nadamay na sibil na mapanagutin o investigahan. Pero hindi yun ganun lang kasimple mo sasabihin yun, di ba? Kailangan merong mapangalanan, kailangan merong managot sa bawat krimen po na iyon. At tingin ko po, disclaimer lang, no, sa kung hindi ako nagkakamali, libo o daan-daan po ang mga apektado po ng war on drugs ni Duterte, mga inosente. Yun po yung naging questionable dyan, at magkakaroon po ng mga maaari siguro administrative pong kaso, iba pang mga krimen na nakaugnay dito. Yung point dito sa pinapanigan po ni Espiritu. For me,
para sa akin yun po nakikita natin. Pero sa kabilang banda naman kay Duterte, syempre yung mga krimen at wala tayong tutol doon. Tama, kung tama suportahan, kung mali tutulan, pero sa part nila Duterte tama na tuldukan yung ang goal ay matuldukan ang mga krimen, mga droga at iba pang katulad nito. Pero yung pamamaraan, siguro may improvement na dapat gagawin, hindi na dapat maulit yon, no? Kasi kawawa naman yung mga yan lang siguro. At ikaw ano masasabi mo? Comment down below, pag-usapan natin sa comment section. At syempre huwag kalimutang hit ang subscribe and notification bell para updated ka palagi sa mga videos natin na parating. See you ulit sa susunod na video.